Nabakante ang lahat ng komite sa Senado nang magpalit ng liderato noong May 11. Pero kahapon, naisapinal na ang balasahan at may mga bago nang mamumuno at miyembro ng iba't ibang komite. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad. The dignity of the institution, the Senate as Kasunod ng pagpalit ng Senate President noong May 11, nabakante rin ang mga komite ng mataas na kapulungan. Sa mga komiteng ito, mas malalim at masusing pinag-aaralan ang mga panukala bago ito isabatas. Kaya mahalagang may karanasan at kasanayan ng mga senador na napapabilang sa mga komite. Kahapon na isapinal na ang committee chairs sa ilalim ng kasalukuyang liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. May nanatili, may napalitan. Sa Committee on Accountability of Public Officers and Investigations o mas kilalang Blue Ribbon Committee na dating pinamumunuan ni Senator Panfilo Lacson, hawak na ngayon ni Senator Pia Cayetano. Vice Chairperson sina Senator Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada. Miyembro naman si Senator Francis Escudero, gayon din si Senator Christopher Bongo. Pero halos lahat sila may nakabimbing reklamo laban sa kanila. Una, may nakaambang reklamong plunder at indirect bribery si Marcoleta, pati hiling na precautionary hold departure order laban sa kanya. May napipintong kasong plunder kina Estrada at Escudero, kaugnay ng issue ng flood control scandal na pinakahuling isyung tinalakay sa komite. Miyembro naman ng komite si Senator Christopher Bongo na pinangalanan naman ng International Criminal Court bilang co-perpetrator sa crimes against humanity laban kay former President Rodrigo Duterte. Habang posible namang ipatawag ng NBI si Senator Robin Padilla dahil siya ang huling nakasama sa Senado ng puganting si Senator Ronald De La Rosa. At bagamat walang kasong kinakaharap sa kasalukuyan, convicted naman ng korte sa Estados Unidos si Senator Amy Marcos kaugnay ng pagkamatay ni Archimedes Trajano. Sinisilip naman ang magkapatid na sina Senator Camille at Mark Villar kaugnay umano ng issue ng flood control scandal at market manipulation. Sabi ng ilang political analyst, paano kung may bahid ng kaliwat ka ng issue ang mga miyembro ng komite sa Senado? Isa lang ang naisip ko, yung binabanggit mong kaso. Pero yung naisip ko, conjugation ng kaso. Doon sa mga nag-aaral ng language, no? Ano yung conjugation na yan? Meron doon, nagkakaso. Merong may kaso. Merong magkakakaso. Merong kinakasuhan. Merong kakasuhan. So, different conjugations of the word kaso. Pero ang dulo nun, kaso pa din. Yan ba yung mag-iimbestiga sa mga magkakaroon ng kaso o mga may kaso? Kaya, hindi maganda eh. Dahil supposed to be the Blue Ribbon Committee, yan ang graft buster ng Senado eh. Ayon pa sa mga political analyst, tutok ngayon ng publiko sa mga magsisilbing investigador ng Blue Ribbon na kahit sila, kailangan ding sumagot sa mga anomalya at kasong idinadawit sa kanila. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.